represented by Undersecretary Carlo Fermin Adriano. And from the BIR, we have Attorney Albert John Neil Tibayan. From the National Tax Research Center, we have Mr. Donaldo Embu. We have Secretary of the Department of Information and Communications Technology, Secretary Henry Aguda. And from the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, we have the Assistant Secretary Aboy Paraiso. From the National Telecommunications, we have the Commissioner Ella Blanca B. Lopez. The Bangko Sentral ng Pilipinas is represented by Attorney Ruel M. Bumatay, Director of Financial System Integrity Department. And from the Philippine National Police, we have from the Anti-Cybercrime Group, Police Brigadier General Bernard Ariang, Police Lieutenant Colonel J.B. Bayani, Police Lieutenant Colonel Anacleto Daliba. From the Directorate for Investigation and the Detective Management, we have Police Lieutenant Cleo Nobleza. From the Criminal Investigation and Detection Group of PNP, we have Police Lieutenant Colonel Gerald G. Prieto. From the National Bureau of National Bureau of Investigation, we have Assistant Regional Director Ferdinand Lavin. From the Securities and Exchange Commission, we have Attorney Andrew Montesa, Attorney Abigail Shikina Vitria. And we also have the Chairperson of Bridges of Hope, Mr. John T. And we have the relatives of the 26-year-old victim from Bukidnon. We have the mother, Mrs. Arsenia Concha, the cousin, Mr. Antonio B. Concha, together with the Mayor Jimboy Ang Rabanes of Kibawe, Bukidnon. Okay. And from Bangko Sentral ng Pilipinas, we have the Deputy Governor, Mr. Mamerto E. Tangonan. Good morning. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Madam Committee Secretary. Since this is an inquiry of a native legislation, we're bound by the rules and procedures governing inquiries in native legislation. In accordance with these rules, may I also request the Committee Secretary to administer the oath to all our resource persons. May I request all the resource persons to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. Please take your seat. Maraming salamat po, Committee Secretary, at sa ating mga panauhin. Ito po ang flow ng ating public hearing at inquiry. Mag-represent po ang ating resource person na hindi po lalagpas sa 5 or pinaka-maximum na siguro ay 8 minuto. Magbibigyan ho namin kayo mag-present. Sa aking mga kasamahan, patapusin po muna natin ang presentation ng ating mga resource persons bago po tayo magtanong. And kung maaari po ay 3 katanungan lang din po ang pwede po natin itanong para we can accommodate everybody today. Doon po sa resource persons natin, pag tinanong po kayo, please go direct to the point, concise and brief. Make it concise and brief your answers para mapagbigyan po lahat. Thank you everyone for attending the first public hearing of the Senate Committee on Games and Amusement, this 20th Congress. Before that, we would like to welcome Senator Sherwin Gatchalian. Para po sa kaayusan ng ating talakayan and the indulgence of my fellow senators, we will proceed as follows. First, we will allow the presentation from PAGCOR and the Department of Finance. Next, we will give the floor to the other concerned agencies. Or before that, after PAGCOR and DOF will make their presentation, or after each agency making the presentation, pwede po magtanong mga senador for clarification. Kung maaari po ay 2 to 3 questions lang po pwede itanong po natin mga senador. And PAGCOR, please limit your answers, direct and concise po para mabilis tayo. Next, we will give the floor to the other concerned agencies.
Then we will hear the positions of the private individuals and or representatives from the private sector. Finally, yun lamang po. So let us refrain from veering away from the subject matter. Both po sa ating mga kasamahan at maging po sa ating mga resource person para we can maintain at ang kaayusan, and we aim for clarity, honesty, and accountability in today's discussion. For our resource persons, kindly limit nga po your presentation. Again, maximum na ho siguro 8 minutes. Pero kung pwede pong iklian po ninyo, ay iklian po dahil marami po tayo ngayong araw. So we can have ample time for discussion. Let's start now with PAGCOR. Mr. Altenco, you may proceed with your presentation. Maraming salamat po, Chairman Senator Erwin Tulfo. Magprepresenta lang po ng overview ng online gaming sa Pilipinas sa pangkasalukuyan si Attorney Jessa Fernandez sa pahintulot niyo po. Go ahead po. Good morning, everyone. So my presentation, as mentioned, is a brief overview of online gaming under the Philippine Amusement and Gaming Corporation. First slide, please. Nakapaloob sa tinatawag na online gaming ang mga sumusunod na game offerings. Una, ang electronic casino games. Dito po nakapaloob yung mga tinatawag na slot machine games at live casino games gaya ng roulette, baccarat, blackjack at iba pa. Nakapaloob din po dito ang traditional bingo games, electronic bingo, numeric games, specialty games o mga larong perya gaya ng color game, pula-puti. Nandito rin po ang online poker games at sports betting. Sa pitong ito, pinakamarami ang manlalaro sa kategorya ng e-casino o e-casino games or e-games. Next slide po. Kumikita ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga buwis na kinukuha sa gross gaming revenue ng mga lisensyadong kumpanya. Ang gross gaming revenue ay nakocompute sa pamamagitan ng pagbawas ng mga payouts o panalo mula sa kabuuang bets. Mula sa gross gaming revenue, 30% ang license fees na sinisingil ng PAGCOR mula sa mga operators, bukod pa sa 5% franchise tax na diretsyong nireremit ng mga operators sa Bureau of Internal Revenue. Sa kasalukuyan, tayo ang isa sa mga bansa na may pinakamataas na kabuuang tax rate mula sa online gaming. Next slide. Ayon sa datos sa buwan ng Hunyo 2025, ang industriya ay nag-eempleyo ng 32,302 employees. 103 ang foreign nationals, 32,199 naman ay mga Pilipino. Next slide. Bukod pa sa 32,000 directly employed by the licensees, marami pang industriya ang lumago mula sa online gaming. Next slide. Ayon din sa datos sa buwan ng Hunyo 2025, ang mga licensees ay umuokupa ng 121 square meters of office 121,100 square meters of office spaces. Next po. Sa slide na to, makikita po natin ang datos ng license fees na nasingil ng PAGCOR mula sa online gaming mula 2021 hanggang 2024 at ang halagang tinatayang kitain ng pamahalaan sa taong 2025. Next slide. Sa slide na to, makikita natin kung ilang porsyento na ba ng kinikita mula sa online gaming kumpara sa ibang PAGCOR revenue sources gaya ng Casino Filipino Operations, Integrated Resorts at iba pa. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan ay lumaki ang porsyento ng income na nagmula sa online gaming. Noong 2021, wala pang 20% sa kabuuang kita ng PAGCOR ang nagmumula sa online gaming, ngunit sa unang 6 na buwan ng 2025 ay nasa 60%, halos 60% na ito ng kabuuang kita ng PAGCOR. Next slide po. Ang kinikita ng PAGCOR ay napupunta sa mga sumusunod alinsunod sa mga batas. Matapos ibawas ang 5% franchise tax,
Ang 50% government share ay diretsong nire-remit naman sa National Treasury. Mula sa government share na ito, nagkakaloob ang PAGCOR ng 5 milyon kada buwan sa Dangerous Drugs Board at alinsunod sa Universal Healthcare Act. 50% ng government share na ito ay nakalaan para mapabuti ang benefit packages ng PhilHealth. Kinukuha rin sa kita ng PAGCOR ang 5% para sa Philippine Sports Commission, 1% sa Board of Claims, 1.5% para sa Renewable Energy Trust Fund. Nagbibigay din ang PAGCOR ng sports incentives para sa mga atleta na nananalo sa international competitions, ganoon din sa kanilang coaches at training staff. Naglalaan din ang PAGCOR ng pondo para sa mga corporate social responsibility projects na tinatayo sa iba't ibang bansa. Bukod pa ito, na 75% ng income ng PAGCOR ay nire-remit bilang dividend. Net income ng PAGCOR ay nire-remit bilang dividends alinsunod sa RA 7656 or Dividends Law. Sa mga nabanggit na mandated contributions at CSR projects na makikita sa next slide, 51.30% or 34.99 billion ang nagmula sa income ng online gaming sa taong 2024. At 61.96% or 23.61 billion naman ang nagmula sa online gaming para sa unang 6 na buwan ng 2025. Next slide. Kung ihihiwalay naman natin ang kontribusyon ng online gaming para sa layunin sa ilalim ng Universal Healthcare Act, 50.03% or 11.57 billion ang nagmula sa online gaming sa taong 2024. Pakipindot po. Sa kabilang banda, 59.92% or 7.59 billion naman ang nagmula sa online gaming para sa unang 6 na buwan ng 2025. At lahat po yun ay para sa tulong natin sa PhilHealth. Next slide po. Mr. Chairman, I'm sorry, can I just make a point of information? Very short. Go ahead One po. sentence. For the record, PhilHealth has stated they have not received that. For the record lang. Thank you, Mr. Okay. Chairman. Para sa taon na ito, kung malilikom ng PAGCOR ang 60 billion sa license fees, 28.44 billion ang maireremit ng PAGCOR sa National Treasury at 14.22 billion dito ang maibibigay para sa pondo ng Universal Healthcare. Next po. Kung hihimayin pa po natin ang mga datos, makikita po natin na pinakamalaking bahagi ng PAGCOR CSR Fund at mandated contributions ay nagmumula sa online gaming. Next po. Kabilang sa mga CSR projects sa administrasyong ito, ang PAGCOR ay may tatayo ng school buildings sa 125 lokasyon sa buong bansa. Noong October 23, 2024, nilagdaan na po ang isang kasunduan sa pagitan ng PAGCOR, DepEd at DPWH para sa implementasyon. Next slide po. Kabilang din sa mga proyekto ang pagtatayo ng socio-civic centers sa 80 lugar. Ito po ay multipurpose centers na maaaring magamit bilang sports facilities, training centers, events place, at evacuation centers sa panahon ng mga kalamidad. Next slide po. Next slide. Pakipindot lang po. Ayon sa datos naming nakalap, ang mga licensed online gaming operator ng PAGCOR ay 40% lamang ng kabuang online gaming market sa Pilipinas. Ito ay mas mataas ng 800% mula noong 2021. Sa pamamagitan ng paggawa at pagrerebisa ng mga regulasyon ay nakuha natin ang mas malaking market share sa online gaming na nakapagbigay ng pagkakataon sa PAGCOR na mas makatulong sa pamahalaan at sa mas marami pang Pilipino. Naniniwala ang PAGCOR na malaki ang maitutulong ng industriya sa bansa. Una, marami itong naibibigay na trabaho sa mga Pilipino at higit sa minimum wage ang kanilang naiuuwi sa kanilang mga pamilya. Bukod pa ito sa mga benepisyong kanilang tinatanggap. Pangalawa,
nababantayan ng conduct of gaming, pagsunod sa anti-money laundering regulations, responsible gaming, makasisigurong sertipikado na walang daya ang mga laro at mayroong matatakbuhan ang mga players kung magkakaroon ng problema sa kanilang paglalaro. At huli sa lahat, alinsunod sa Layunin ng pagkakatatag ng PAGCOR, ang online gaming ay nare-regulate at isang valuable source of income for nation building. Sa aming opinyon, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa PAGCOR. Bago po ako magtanong bilang chairman, ay narito po ang ating flow ng pagtatanong po. Unahin po natin ang ating chairman po. Ngayon, ito ho ang problema natin ngayong PAGCOR. Meron po bang regulasyon? Parang kung meron man, hindi ho maramdaman na PAGCOR. Kasagutan po doon sa inyong katanungan, Chairman. Nung pong gusto ko pong ipaalam sa lahat, lumaki po ang negosyo ng online gaming nitong mga nakarang taon dahilan po sa nung ako'y nag-assume ng pagiging chairman ng PAGCOR, ang talaga pong namamayani ay ang mga illegal. Matagal na po talaga matapos po ang pandemya at during the pandemic, lumakas na po ang online gaming, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo po. At dahilan dito ay minarapat ng PAGCOR na imbis na hayaang mamayagpag ang mga online illegal sites kung saan wala naman silang pagbibigay ng revenue or kita sa pamahalaan, ay sinigurado namin at ginawa namin ng maraming structures at regulasyon para nang sa ganon ay mahikayat namin na imbis na sa illegal maglaro ang ating mga kababayan, ay dito po sa legal na lang ang kanilang paglaruan. Kaya po, noong pa lamang, unang-una, hindi po talaga pumapayag ang PAGCOR na hindi bababa sa 21 taong gulang ang dapat maglaro dyan. Yun po ay polisiya na ng PAGCOR bago pa po ako dumating bilang chairman sa pangkasalukuyan. Totoo pong mahigpit ang KYC process or yung tinatawag na Know Your Customer process. Meron din pong nakalulusot pag ang gamit nila yung mga fake na identification. Pero ang natitiyak po namin, mahigpit po namin ipinatutupad yung pagrerehistro ng 21 taong gulang lamang pataas ang makapaglalaro. Pangalawa, meron po kaming mga regulasyon tulad po nung nabanggit kanina ni Senator Raffy Tulfo kung saan na marami ang nadaraya, ang mga customer na nadaraya ng mga operator. Gusto ko pong ipagbigay alam na sa pamamahala po ng PAGCOR, meron pong mga third party na mga kumpanyang recognized po sa buong mundo na nagse-certify ng lahat po ng uri ng laro dito po sa mga legal sites or licenses ng PAGCOR. Kaya doon po makikita natin kung tunay na ang isang reklamo ng isang mananaya ay nadaya siya, hindi siya nadaya. Meron pong mababalikan na record sa pangkasalukuyan. At ang certifying companies po ay nagmumula pa sa Amerika at ang isa ay nagmumula sa Macau. Sila po ang dalawang pangunahing certifying companies na siyang namamahala sa isang proseso na hindi bumababa kung minsan sa 2 hanggang 3 buwan para pag-aralan kung ang lahat po ba ng laro sa mga legal licenses ay fair at honest. So doon po, nakalalamang po na sapagkat 60% po ang nakikita namin na illegal na operator sa pangkasalukuyan, doon po nagmumula talaga ang mga reklamo. Doon po kasi sa illegal, wala po silang age limit. Wala po silang mga certifying bodies
na or corporations na ginagamit para mapatunayan na ang mga laro na sasalihan ng isang manlalaro ay maayos or parehas. So, ang pinupunto po namin dito ay meron po naman talagang mga pangkasalukuyang mga regulasyon ang PAG-4. Pero sa bilis po talaga ng trajectory or naging exponential po yung growth, magtatapat po kami na talagang naghahabol din kami. Kaya po ito'y isang magandang pagkakataon para ang PAG-4 po ay makita at maanalisa kung ano pa po ang mga pwedeng gawin para po mas maging parehas, para po ang regulasyon ay maging maayos nang sa ganun ay hindi nga malulunaman ang ating mga kababayan dito sa pag-patronize ng online gaming. Ito po ang isang katanungan pa. Pakibilisan na lang ang sagot ninyo. Opo.